By the way, pwede na po tayong magpa-register para sa ating uh, family camp. Alright? And opportunity na may gukitan and guest speaker si Kuya Ray or Coach Ray kasama si Tita Kay, okay? From Australia. Pero mga Pilipino po sila. Okay. Kaya mag-register na po kita. By the way, basi mag-isip ka muna, paano pastor kung walang pamilya? Kasi family camp ito. No, pwede po. Kahit ikaw lang mag-isa, no, dahil pamilya na tayo. No, we are family. So pwede pong umattend kahit sino, kahit warakan ka orupod na pamilya mo, you may attend. Okay? So praise God. Sa ating youth camp, that is actually ang start po ay Wednesday night. I think that is it 26 yung Wednesday? Kasi nakailagay namin 27. Pero actually Wednesday night yung start natin. So para sa iba na may trabaho kasi, so supposedly lunch dapat yung start niyan eh. Kaya lang para sa iba na dili na makapag-absent ng Wednesday, ano na lang, gawin na lang natin na gabi yan start, dinner. Okay, tapos matatapos yan Saturday lunch. Ayan. Dito na lang kita ma-extend. Gusto ko pa nukunta 3 days talaga and 3 nights and camp. So, pakicheck na lang kung 26 ba ang Wednesday. I think 26 na gabi and start. Okay? So, yun po yun. Kaya daka, ang ginaisip nyo 27, pero gabi ando na para pagka makastart na kita sa gabi and then morning, ando na. Kasi pag 27 kita mag-start, daka alas 10 pa mag-arabot or alas 9, so malilate na naman tayo. At ma-start na kita sa 26 na gabi. Okay sa inyo? No, and praise God, we have our guest speaker, Pastor Carlo Pandilio sa Destiny. Ayun. Okay? Tuloy tayo sa ating April series, I Am Committed. Okay? Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, I am committed? Okay? So may 4 levels of commitment na aton adalan or ginatake sa nina bulan dahil 4 Sundays din kasi. Sabi ko, tama na rin na 4 levels, no? So, we learned from una na topic naton sa primero na Sunday na our God is yung bang relational God. Pero kataw man no, na ang Diyos tag-iya sang tanan, grabe ka poderoso, pero gusto niya magkaigwasin relasyon sa tao, sa aton na nagkasala pa. Grabe na, no? Pero from the very beginning, ma-observe mo na ang aton Diyos kahit usad lang siya, pero igwasin tulo na persona, no? 3 persons in one Godhead. So kahit isa pero 3 persons. Kaya sa creation pa lang sa Genesis chapter 1 in 26 sabi doon na let us make man in our image. Naalala niyo yan? Let us. Inaaraw niya na let us dida is Elohim. It's a plural form of God. Kasi we believe of God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Wala pa sintaw sa panahon, how ka na magsabi siya, let us. Kaya ada na daan na, ang Diyos bagamat isa, pero tulo na persona. Kag sabi, our image, to be like ourselves. So, may fellowship sila, no? They were together and they are united. No? Kaya nga gintawag na triune God or triunity or kaya Trinity. No, I believe sa Trinity. Kita mga Trinitarian. Ayan, tawag kasi we believe that of God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, 3 persons in one Godhead, pero isa lang sila. Pero ada na dadaan, makita mo ang relasyon. Kasi ganyan talaga na aton Diyos. And that is why nasira ang relasyon sa tao kag
sa Diyos dahil sa pag-disobey ni Adan ag ni Eva. Aton mapansin dati na si Adan maayon inda istoryahan kag sa Ginoo. Maayon inda relasyon. Pero sa nag-disobey sinda, nagkaigwasin problema ang relasyon sa Diyos kag sa tao. Pero ang Diyos maminutanon, He is a loving God. Kaya gusto niya gayud sin, pag loving, may mahatagang ka sang kamuot. Para bang walang kwenta yung love mo kung ikaw lang mag-isa, no? So, gusto gayud niya na magkaigwa or mabalik ang aton relasyon sa tawo kag sa Ginoo. Kay ang tawo amo lang ginhimo na pareho sa iya imahin. Kaya siguro naghimo din siya sin pareho gad sa iya, let us make man in our image para magkaigwa ba sin relasyon man. Kaya nga ni dili lang kita, may body kita, may soul, may spirit para mag-connect sa espiritu. Agod na magkaigwa kitang relasyon gayud sa iya. So, mahalaga kan Lord ang relasyon naton. Sana mahalaga din sa atin ito. Kaya ginaghimo na gad siya simpagi na mabalik ang atong relasyon sa iya. And that is why He surrendered His one and only Son. Kaya nga ni ang God the Son, among gimpadara pa kadi para magligtas sa aton. Agud lang mabalik ang aton relasyon sa aton Ama. So meaning to say, ganun kahalaga kay Lord talaga. Ganun niya kita kamahal na gusto niya magkaigwasin relasyon sa iya. Nagdili lang basta na relasyon, kundi intimate relationship pa. No, nasabi niya sa Revelation 3:20 na kung ako buksan mo, masulod ako na sa imo, kag makikaon pa, kaunan kita na duwa. Intimate. Pag sinabing magkikaon siya sa aton, that's intimacy. In fact, sabi din ni Paul na ang gusto sa naton Ama na tawagon siya na Abba, Father. No? Or Papa. No? Ano pa? Father. Yung daddy. No? Intimate relationship. Grabe, katahom sina. Grabe na opportunity na sa aton yan na naibalik na natong relasyon dito sa iya through the Lord Jesus Christ. Kaya sabi niya, una na level isang commitment, come and see. No, so ang mahalaga dito, una na commitment is yung you believe and receive Jesus into your heart as your Lord and Savior. That should be a commitment na nakipag-usad ka na Lord, I believe in you, and then I allow you to pasuludon tayo sa akong puso, ikaw na ang maghari, ikaw ang akong Savior and Lord. That is a commitment to God. Dili na ako ang masusunod, kundi ikaw na. No, ginapaistar mo sa imo puso. Siya dapat ang ada sa trono, sa ingkudan sa nimo buhay. Dili na kita. So commitment po yun. Yan ang simula. And then, pagka pira sa ito na mga inadlaw or maybe a week or month, kasi makita ta sa una sa John chapter 1, sabi niya kaila Andrew, come and see. Okay? So yun yung una. Then pinakilala ni Andrew si Peter. As nakilala na si Jesus, nakita nindaan sa Luke chapter 4, nagpalaya si Lord sa mga demonyo. No? Sabi sa mga demons, the Son of the living God. Kita mo ang confession sa mga demonyo, natakot din kay Jesus, naglayas, pati mga may sakit, ginayo niya, namudamo. Kagsan, ugangan ni Pedro. So makita niyo sa Luke chapter 4. And then, Luke 5, ito na yung second level naman na sabi niya, follow me. Yung una, come and see. So nakita nila yon. Wow, ito nga talaga si Jesus, matindi. Matindi ang ginhimo, ang power and all. And then sa chapter 5, gimbuligan sa ni Jesus kaya wala sindang kuha. And then great harvest. Then pagkatapos sabi ni Lord, follow me. So amo na yung second level. Dili to una na pagkita, again, sabi niya na follow agad. Kundi later on, na nakita niyo na ako kung sino ako, if you truly believe in me, then follow me, sabi niya. Sa ato naman pagsunod, kinanglan ma-develop sa aton ang pagiging faithful. No, kasi ang pagasunod, to become a follower, dapat tuloy-tuloy. When you stop following, hindi ka na follower.
nag-stop ka na pag-follow, di ba? So, dapat ma-develop yung faithfulness, pagiging faithful, matinumanon. Pandua, yung pagiging humble. No? Mahirap sumunod kay Lord pagka wala kita sin pagpaubos. Hindi pwedeng mahambog kita. So, pagpapahamubo. And then, of course, yung pagiging teachable or teachability, na willing kita mag-learn, willing magpatukdo, no, na dili kita mas maaram pa kaysa aton master. So, teachable. And then, pang-apat, available. Siyempre, kung magsunod kita kay Lord, dapat may time. Dapat available kita. No, anytime dapat available kita. Lord, adi ako para sa pagsunod sa imo. Alright? So, kagang pangtulo na level of commitment, adi makita ta naman sa Luke chapter 9. So, sige, nag-upod na sinda, they follow Jesus. And then, damo pa sinda nakita na, kag na-experience. Kag mga teachings ni Lord na indagin pamatian, ginbato ninda. And then, chapter 9, gintukdo naman sa inda ni Lord na sa pagsunod sa akon, meron ding mga bagay na dapat ninyo i-give up. Ayun. Hinay-hinay, no? Ginatukdo ni Lord sa inda. Kaya chapter 9 na ito, verse 23, then He said to them all, if anyone wants to follow after me, let him deny himself, take up his cross daily, and follow me. Ito na yung level sa come and surrender. Ito yung pangatlong nating level. No? The third level is come and surrender. So, sabi nila, deny yourself. Parang, minsan mahirap ini-explicar. Pastor, ano yung napag-deny? Na, kung sabihin ba, i-deny ko na akong pagkalalaki? Or ang pagkababae? No, pero sabi deny yourself, take up his cross daily and follow me. No, basically, gusto sabihin na aton isurrender ang aton bilog na buhay sa iya. Nadili na kita amoan, nasusunod kundi siya. Tapos, willing magsakripisyo. Kasi sabi nila, take up his cross daily. So, and follow me. Sabi ni Jesus. Sa NLT, sabi nila, then He said to the crowd, if any of you wants to be my follower, you must give up your own way. Nakita niyo na? Give up your own way and then take up your cross daily and follow me. So, sa pagsunod talaga, merong mga i-give up, lalo na aton mga sadiri na gusto or pamaagi. Your own way. Minsan pwede i-give up yung mga own desires, own plans, or mga dreams. Yes. And then, willing to sacrifice. Kaya sa last Sunday, dito sa last part sa naton topic sa Luke chapter 5, na nangisda sindawarang kuha, and then sabi ni Lord, okay, ito yung instruction ko, sundin nyo lang. Grabe, ang daming kuha, ninda, sobra-sobra. Tapos, after sidto, sa verse 10 and 11, Jesus said to Simon, don't be afraid. From now on, you will catch men. Okay, tuna yan na, ayaw nakahadlok. Kag tulad niyan, sabi niya, I will make you fishers of men. Sa iba na parallel passage, actually, mamaya basahin ko, is, I will make you fishers of men. So they pulled their boats up on shore, left everything, and followed Him. So nakita niyo yung left everything and followed Him. Okay? Sa inda pagsunod, igwagayod san ginbayaan or gin-give up. Okay? Left everything and follow Jesus. So ano nga, nanon inda ginbayaan. Okay. Now, bago, para sa ako, una ninda naging bayaan nila yung an inda mga kahandal, kagkahadlok. Sabi ni Jesus, don't be afraid.
Don't be afraid. Tuna niyan, ayaw nakahadlok. Sumunod ka na lang sa akon. Sumunod na lang kamo. Okay? Number 1 na dapat naton is surrender pagsunod sa Panginoon. No, come and surrender. I-surrender mo anay unaan imo mga fears or doubts or worries. Pwede magkigwasin mga doubts or worries or fears sa imo buhay. No? Si Pedro mayroon din, kaya sabi ni Jesus, huwag ka nang matakot kasi may kahadlukan sa daan. Kasi mga fears or worries, bisan kita minsan iguman. Pero mahirap magsunod kan Lord pero may kita nagapara handal sa nina mga bagay. Pero ang matahom, kung magsunod ka kay Lord, isurrender mo na, mawara lugod ang imo kahandal. Katahom lugod, ano? Sino di sa iyo nahandal sa kamatayon? Nahadlok ka pa ba mamatay? Ikaw ba di si nahadlok pa mamatay? Na kay mahadlok ka na tanan man kita pakadto sa kamatayon. Kung dili pa magbalik si Lord, tanan kita pakadto sa kamatayon. Kaya dikit sa kalibutan. The Bible says, ang lawas hali sa alpog, mabalik sa alpog. Sabi sa Bible. Kag dili din ini pwede darahon sa langit, mga kapatid. No? Kaya lang, ani ba bagang gusto darahon sa langit, kaya grabe na nga investment ko sa ni. Nagpabiko bele pa ako. No, biki belo pa yung iba, no? Kaya pag para to dahil gastos gad sina, kay mabalik man lang na sa Campo Santo. Di ba? Mababaho din talaga yun. So, pakat to talaga ang tao sina. Ano ba paano? Bagan ganida mabaton-baton na nagagurang sinda. Tudoan paputi. Kung ano. Bisang gurang-gurang na. Ay, bagang bata kitaon. Pero ang liog. Nagakuryonot na. Bagan na kuno ang lubi. Hindi naman bagay lugod. No? So, dapat balanse lang. Kaya ang tao nagagurang gayon. No, gusto an iba anti-aging kung ano na lang. May man na, pero an mato di din naton mapugulan ang pagurang na kundi ka man praise God, dili kita dapat mampatay sa mga disgrasya, sakit kung ano, no? We're praying for that. Na mamatay lang kita kung kuwaw na kita ni Lord. No? O kaya pares kan Inok na ambot ko napakainla, nawara na siya. Ito nakaupod kan Lord. Pwede galina, no? Na Lord, dili na kami mag-agisan kamatayon para warang gastos sa taol. Diretso nakaupod ni Lord. Ampo tayo na. O da kasugatong kita sang karwahe, pareho ni Elijah, ano? O buhay man to si Elijah. O, sino nag-desire sina? So, dili ka dapat magparahandal sa kamatayon kay eventually tanan mamamatay. Pero, di ba, amo nga ni pastor, pero kung pwede, dili man anay buwas, pastor. Sige. Okay lang. Tama man na siya. Kaya sabi ni Lord, take care of your body also. And, so, dili pa man kuwaw ni Lord, kaya may plano pa si Lord. Pero dili din kita magparahandal sa kamatayon. Amen. No, ano pa iba nakahandal na iguan tao? Usually, financial. Ang iba, may barayda na handal din. Pero, sabi sa Bible, nanon maibulig sa nimo kahandal. Diba sabi niya sa Matthew chapter 6, verse 32 ba na? Or 34? I think 32 na, sabi. Nasabi nila, it cannot add even a single thing or dili siya makabulig sa imo, sa nimo kahandal. So, sabi nila na, let your worries kuno will worry about itself. Sabi nila. So, matuod. May baraydan ka nga ni. Magparahandal kasi ni mo baraydan. Anay, nabayadan ba ito sang kahandal mo? Wala gihapon, lugi ka lang. Saan maayo, isurrender mo palugod ni na kay Lord na Lord, ikaw nang bahala sa nakon baraydan, Lord, ha? Tapos sabihin mo ito mo ginutangan na sinasabi ko kan Lord, si Lord nang bahala. Pero siyempre, ikaw gihapon ang sukoton. Pero ako nagatuod na as you follow Jesus, because God cares for you. No, pares ni Pedro, wala siyang kuha, gintagaan siya na muna isda. I believe that when we follow Jesus, eventually lahat ng mga pangangailangan mo, baraydan mo sa utang,
si Lord nagakare sina, kagbubuligan ka ni Lord sa pagbayad sina. Yes. Ako nagatuod sina. Kaya, mas may pa na sumunod kaysa magpaparahandal ka. Ayan. So, surrender. Ano ba, nagaproblema sa in the love life, kay basi kung minan 31 na ba ako, Lord? Last na laga din sa kalendaryo, Lord. 32, wala ng date, Lord. So, ano ba, nahadlok sa in the love life, basi di masawa o kung ano. Ayaw kandal. Kundi surrender mo lang kay Lord, kay bahala ka na, Lord. Kaunan masusunod sina. Kung kagustuhan mo na magkasawa ko, thank you, Lord. Kung dili man, bahala ka na, Lord. Okay, so, lahat yun, no? Work or business, yun din nahandal na basi, dili ka trabaho, or dili ma-promote, ano pa man. Sa iyo pag-eskwela, sino din nagka-problema sa imo kurso, ayaw para handal sina. May plano na matahom si Lord. Tandaan mo, pag may ginsara si Lord, may aabrihan si Lord na panibago. Much better. Mas better kaysa imo ginaisip. Iyan. His plan is the best. Ano ba? Nahandal sa inda anak, nahandal sa inda asawa, kay ang butsito, nag-abroad, or kundiin, or ang trabaho. Minsan pwede ka maghandal, pero pinaka-the best, surrender mo kay Lord. Amen? Para dili ka lugon, magparahandal na. Okay, sabi sa Philippians 4, 6, and 7, if you are anxious about anything, diba? Sabi niya, by prayer and petition, present your request to God. Diba? With thanksgiving, present your request to God. Bigay mo. Then verse 7, sabi nila, and then you will have peace. God will give you peace. Ayan. Ayan, no? Which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Aminan, nakapabata, lugod. Kaya kung, sige ka, handal problema, nakagurang ina. Bata ka pa, gurang-gurang ka na. No? Pero na po, tabian, edad mo, kahuna kung sa isinta ka na, ito gali, 30 anyos ka pala. Kaya, nano nala daw ang pamayhon mo pag abot sa 50 o 60? Baga ka ng driftwood sina. So, ay pagparahandal. Amen. Okay, so, aton maobserbaran na, unay na, sabi ni Lord, don't be afraid. And then pagkatapos sina, they decided to follow, and so, ginbayaan naman an inda mga kagamitan, an inda boat, an inda net or lambat, an inda trabaho or business. Kasi ang pagpapangisda ninda Pedro, dili ito pang sura-sura lang. No? Kundili negosyo talaga ninda ina. Amo na yun inda pangabuhay. Tawag sa niba pangabuhay kay dida nabubuhay. Iyon. Ha? So, give up din ninda ito. Na inda pangabuhay. Kag bisan ng iya pagka matibay na pagpangisda. Si Pedro, bagan amugad siguro an maestro sa inda basnigan. Kung bagaya na, basnig ini. Oo. Kag may maestro da, bagan si Pedro, gayad, kaya amo perming nakaistorya ni Lord. Kag bagan amo nagadumara, urupod man. Daka si Pedro an maestro sa basnig. Nadumdumang kulugod, Kuya Rich, one time na sa pistahan may, ini na sunata para sa mga maestro, kag maestra. Diba? Sarayaw. Tagtuon may sumayaw dito na dito kay bulaw ang buhok. May flashlight pati sa likod, Kuya Renz. Sayaw. Ay, inan, Kuya, para lang po ini sa mga maestro. Sabi niya, maestro man po ako. Sa basnig. Sa basnig, gali. Maestro sa basnig. Ito dapat sa mga teacher. So, sikat-sikat ini si Pedro siguro sa inda. No? Kay inisinda ng mga parapangisda, jurug tay pasinda, trained na sinda ama. In fact, kaupod ninda Juan, aninda papasan, paglinisan, net, sa inda pangisda. Kaupod, gusto yung train na sinda. Nagdarag ko yun sinang parapangisda. Paglabas sa tiyan, sa inda mama, may dara na nabugsay. Ay, grabe, no?
O kundi man, may mga himbis na inisinda or may hasang na paglabas. Kasi ang kinaon sa niya mama talagang isda. Yan. Amo na nininda buhay sa panahon. Aram ninda ini. No? Kagusa din isinda ng mga professional fisherman sa panahon. Pero ina na inda mga aram, ina nakasikatan, ina nakatibayan sa pagpangisda, ini na inda negosyo una na paman, ginbayaan ninda and they follow Jesus. Ay matindi. So sa sunod galik ang Kristo, ano? Dapat makaram kita pagkatun position and possessions. Kasi minsan ang position, ada naman nina sa trabaho. Kaupod naman, minsan sa imong trabaho, sa opisina, siguro ikaw ang pinakamataasin may posisyon. Siguro ikaw ang pinakamatibay. Siguro sa eskwelahan man, sa iyo classmates, ikaw man ang pinakamatibay. Ikaw ang pinaka-bright. Aba, sikat-sikat ka siguro dito with highest or high honors. Mga ganyan yan, no? Aba, pero pagsunod sa Ginoo, ini ng mga bagay dapat matutunan nato na isurrender sa Ginoo. Alright. Matthew chapter 4, verse 19 to 20, sabi nila, when He said to them, follow me, sabi ni Jesus, and I will make you fishers of men, they immediately left their nets and followed Him. So immediately, left their nets. Wala sinda sinasabing, sige Lord, pero next week na Lord, kaya damo ba yan na isda, Lord? Amon anay ini pakason, Lord. Kaya di nini, wala man refrigerator sa panahon. Siyempre, asin ang nalaga nito ito kasi tumay asin naman. Para dili masira, amon anay ni pamaligya ko na ano. Wala. Wala siya sabi, Lord, pwede next year na Lord magsunod sa imo, Lord. Tama-tama, ma-retire na ako, Lord. Ano ba naman, Lord, pag may asawa na ako, Lord, amon na ako masunod. Ano ba, Lord, pag nakapasar lang ako, Lord. Kung di ka kapasar, di ka gan masunod. Wara sindang kondisyon diri. Immediately left their nets. So, today or now is the time to make a decision to follow and surrender. Mismo, immediately, they surrendered their nets, their boat, and then they follow Jesus. Iyon. So, bayaan sinda. The word, they left everything, is the word left means afemi. No, yung kasi ang Greek word na. Afiaimi. Ayan. Afiaimi. Atiaimi, nalugod din eh. Afiaimi or afimi. No? Yan ang Greek word na. So pumili ako doon sa mga meanings kasi maraming pwedeng ginagamit nila to sa maraming kaparaanan, no? Pero kung ako dito sa mga iba na bagay, although sa English sabi sa ibang translation, they forsook everything. They left everything. So, in other words, it means to let go. Pag sumunod daw tayo kay Lord, may mga bagay talaga na dapat mong i-let go. Of course, lalo na yung mga maling bagay, yung dili kagustuhan ni Lord. Sabi niya, ay, masunod na ako kay Lord. So, may mga bagay kang i-let go sa buhay mo. Meron din mga bagay na dapat mong i-disregard. Yan, to disregard. Yun ang meaning din, ano? To disregard. Ini ng mga ginabasa mo dati, dili man ini makabulig na sa akong pagsunod sa Ginoo, disregard din ng mga bagay. No, may mga kunano pa dida ng mga pictures or kalendaryo na mga di man ini makaglorify kay Lord na makahadlang pa sa pagsunod ko. Tanggal, disregard, yan. No? Igwa din sin to forgive. No? Kasama pala yon yung forsook everything, left everything. It means patawadon mo na siya. Ginagamit din pala yung afemi sa pagpapatawad, no? Pagbaya. Kasi pag ibig sabihin na move on ka na, bayaan mo na ang nakalipas. Yan. Ikaw ba didisin? Dapat mong bayaan because to follow Jesus, meron nga talagang dapat papatawarin sa buhay. And then, to give up or to give up a thing to a person. Ayan. So, sino din maging give up ka na sa imo pagsunod kay Lord? No? Numduman ko, anusad na amigo namon, namanghod ni Pastor Joe, dati ko siya sin mga alaga na manok. Dili marawat mag-alagan manok.
Pero ang problema sa iya, kaya ang iya mga alaga na manok, mga pangbulang, mga daragko na manok na thousands gali ang presyo sina na pambulang. So, bagan, ang nangyari, siya nagaparaalaga, kagda mo nagabakal sa iya. Di siya nagabulang kay Christian nga niya siya. Di, pero nakumbiktar na siya ba na maganda naman ni Lord. Ginatawag siya ni Lord mag-serve na ba? Di siya makaserbi kay Lord dahil kadamo-damon manok na igburo lang. Pero ginabaligya niya ito para kumita. E nakumbiktar siya. Kaya, ginsurrender niya ito. Give up. Hindi, hala, sabawan to ini. Prituha ini ba? Inanghatag na dito kag para isura na. Amo nangyari sito. Ganyan, nag-serve siya sa Panginoon. So, give up. Ini naman, and in the net, dida kag boat, kao po nindahuan na ninda tatay, sabi da, Dad, ikaw na sina ha. Tay, ikaw na sina. Bahala ka na. Kami masunod na kang Kristo, mapadisciple na ako. Yan ang nangyari. And then another meaning also is not to hinder. Ang gusto sabihin na ini ng mga negosyo ninda dili dapat makahadlang sa pagsunod. Ayan. So, aminin matahom na maintindihan nato no kasi base kanina pa kamo nagparaisip na sa kagali pastor kay masunod kami kay Lord babayaan namon gali manan amon negosyo. Babaya, ang gali namon man ininaamon trabaho. Base amin ang ginaisip nyo. Pero, dili amin ang gusto sabihin. So, kaya nga naigwa dida sa not to hinder. Ang gusto sabihin sina, dili ni literal gayod na bayaan na naton, although ito sinda Pedro, literal ga naging bayaan ninda kay magpapadisciple man sinda kan Jesus. Or para bang ang iba siguro din sa aton, talagang tinawag ni Lord mag full-time sa pagpapastor, minsan, ang issue lang kasi dida na baka maging hadlang ito sa kagustuhan ni Lord or sa pagsunod. Yan ang issue. So, dili kinahanglan bayaan ang imo trabaho, dili kinahanglan bayaan ang imo tindahan kay da kakawaton. No, siyempre may mabakal nida. So, dili bayaan ang imo business. Pero ang ibig sabihin, dapat dili siya maging hadlang sa pagsunod kay Lord. Yan. Kasi pwede kasi siyang maging hadlang para sa iba lugo na nangyari na, Pastor, di gad ako ka-attend kay panuman na namon tindahan wala sin bantay. Ta isira. Isarado. Ano problema sina? Di ba? Kag pagkatapos ang aton soul group, bumalik ka kag abrihan mo. Gusto mo paaga pa. Diba? Pero ginahimo na rason, nagiging hadlang siya. Amin ang gusto sabihin sina. So in other words, an aton priority na balyo. Yan ang gusto ni Lord. So once you make a decision, you have to surrender your business, your work. Dili ko sabihin na isurrender na bayaan, kundi si Lord na ang priority, dili ang imo business. Iyon. Pero dili nang ginapabayaan ni Lord. Once you make Jesus your priority, He will bless your business. Nabasa niyo ba sa Matthew 6:33? That seek first His kingdom. Ay pagparahandal. Do not worry, do not worry, do not worry. Puro do not worry na. And then, seek first His kingdom and His righteousness. Unahon mo lang daw si Lord. Sumunod ka. And all these things will be added unto you, will follow. So, pag sumunod kay Lord, the word surrender is yung dili ni dapat maging hadlang sa pagsunod ko kay Lord. Ayan. Ano yung pag-eskwela, dili dapat inahadlang sa pagsunod kay Lord o pagpapadisciple. Yung iba kasi, ay, ate, kuya, di gad ako ka-attend sa aton soul group kay damon assignment. Ayun ang problema ngayon. Pwede naman pag-uli mag-assignment, kag bago mag-soul group mag-assignment, napapara Facebook pan, oh. Kung naka-Facebook ka nga ni kay Paaga. Tapos yan, mag-soul group, pag-uli, mo na mag-assignment, pwede naman sana, no? Pero, believe ako, mga testimony ninyo, na sa dati daw wala pasinda didi,
Minsan grabe paningkamot na, pero grabe, magand maluyag hapon. Yan na, sabi ni Kuya Renz, ay grabe yun, favor laki na ada nakita kan Lord, nag-serve kan Lord, mas umayos lugod ang grado. Ha? Pero busy sa ministry, di ba? Experience nyo yun. No? Kahit sa Atisina, experience nila yan. Kita mo, cum laude pa rin yan. Kahit ato sa Cebu, nagahimi na din sa natin mga videos, kung ano-nano. Yan na, si Ate Chonsien, doon na sa Cebu, pero siya naghimo sa mga PowerPoints natin. Yes, PowerPoints ang training kanina. Si Ate Chonsien, naghimo sila. Pero at sa Cebu, fight. Kaya, you know, dili hadlang ang pag-eskwela sa pagpapadisciple or pagsunod kay Lord. Dili hadlang ang trabaho or business. Pero damo sing Christian na gina-reason out ang trabaho. Sabihin, wala gin surrender. So another idea there is an imo tiwala adi na kan Kristo Jesus no kompletamente ang pagsarig si Lord na an aton ginasarigan. Ani ba nano kay naging priority ani ito trabaho kay amon pangabuhay, pastor. Ibig sabihin, amin ay nagabuhay sa amon. Na kung mawara ini, patay kami. Amin ang labas sina. Kung mawara ako ang akong trabaho, patay ako. Amin na. So, that is why you have to change your pagsarig. Na si Kristo Jesus, He is my Savior, He is my provider, He is my everything. Dili babayaan ang negosyo, pero dili kay amo lang dili amin makabuhay sa imo. Si Lord ang nagligtas sa imo, kag si Lord mangani naghatag mismo sa buhay mo, kaya buhay kaya na. Bisan may trabaho ka pa, pwede ka mamatay na anytime. Yes. So, mapapag-o dapat nimo, renew your mind na Lord, ikaw na ang bahala sa buhay ko. Kaya sabi ni Lord, don't be afraid. Follow me. Akong bahala sa iyo. Pero kung sumunod ka sa negosyo mo, bahala ka. Pero labot si Lord sa imo, bahala ka din anak. Pero kung sumunod ka lang kay Lord, si Lord bahala sa imo. Yan dapat. So, dapat mabag-o siya. Pero, pastor, pampulos ang trabaho? Di. Kaya nga, ginagahan ka ni Lord sin trabaho para makasunod sa iya. Ang imo trabaho para ina sa ministry niya. Ang imo pag-eskwela para ina sa pagsunod kay Lord. Damo kasin masiran sa gospel sa eskwelahan. Damo kan maraman, one day may business ka, one day may trabaho ka na maayo, damo kan masiran naman dito sa ano. Dili na kay pangabuhayan. Si Lord ang aton buhay. Alright? Ina na tanan para sa pagsunod kay Lord. Ina na aton kita sa business para din gyapon na makasunod kita kay Lord. Dili maging hadlang sa pagsunod. That is why kailangan natin na isurrender. Amen. Malinaw? Now, makikita mo yun pag nag-abot ang mga sitwasyon sa mga trials, testings, kawaradun, kulang ang kwarta tawara na. No? Ada na nila matitest kon na isurrender mo manggayo din na o dili. Yes, ada na nila. Sino na ang imo priority? Ada na nila pag-abot sila ng mga panahon. Kung may business ka, pwede mag-abot ang temptation na para dumako ang kita, may pa ininatuyo sa kutan tan jutay na tubig. Di ba? Ininasuka, jutay na tubig. Di ba? Para dumamo. Wala masin nakakita, wala nakaaram. Pwede ka magdaya. Daya ka kuno patay. Dili ka daya patay. Daya na lang. Bagat sabi. Pwede ka matintaran, lalo na kung may panginahanglan, ada na didaan. Dida mo makita kung ano mo magad pagsarig nasa kay Lord o sa imo negosyo. Yes. Sa eskwelahan, basi mabagsak ako. Mag-cheat na lang ako. O ada na dida, matitest ka. No? Kung sino magadan master na o ni muging kahandalan, you see? Dahil nahandal ka sa imo future o mabagsak, magpang-cheat na lang ako, magpangupya na lang ako, o magbuwa na lang ako kan ma'am. Pero dili amin ang kagustuhan ni Lord, you see?
So, ada na dida. Pagabot sa kwarta, pwede ka matempt na ubuson mo na la. Di ka na magbulig sa mission or offering ba. Kasi, pwede ka matempt. Yan. Dida makikita ko na isurrender mo na o dili. Sino din? Natistingan mo na ina. No? Lalo na pag-abot sa mga love life man. No? Pwede na matistingan nila. Ayan. So, sabi nila sa Matthew 21. By the way, ano ko lang kadali, although na-mention ko na kanina yung position. Na, amo man, kung ikaw nagatiwala sa sino din tiwalang-tiwala sa sadiri na matibay ini. Damo akong skill. Bisa na ano pa, dili, mabubuhay ako miski diin. Ikaw ba kasi na ano? Kasi tibay-tibay ka, damo ka aram, maaring ginapag-agawan ka kay ikaw ang pinaka-bright or matibay. Ba? So, tiwalang-tiwala sa sarili. Ikaw ba din sa iyo na guwapong-guwapo sa sarili? Gandang-ganda sa sarili. Pero, isurrender mo na kay Lord. Maaring ikaw ang sikat-sikat sa social media dahil matindi ka na vlogger ka ba o kung ano. No, damo ka ng kita, whatever. Pero, pag sumunod ka kay Lord, siyempre si Lord na dapat ang mag-glorify. Hindi mo na pwede sabihin na, ako pa. Daka. Pero God is so gracious. Pero, ang tiwala, mababalyo kay Lord. Ang pagdayaw kay Lord, dili na sa aton. No? Kasi, tanan ina, ginhatag lang ni Lord sa aton. Skill, gifts, talents, bigay lang ni Lord sa iyo yan. Strength, na naman nila nakatibayan, or kabrightan mo, whatever. Kung sugad kasi na, dili ka bright. Pero ang bright, amiton, Lord, ikaw ang naghatag, ikaw ang mag-glorify. So, para kay Lord na tanan, na naman naigwa ka. Amen. Okay, so, dili lang ginbayaan ninda Pedro, ninda Andrew, John, and James, ang pangabuhay kag pangabuhayan. Diba? Ginbayaan da. Pati gali, ang inda ginikana, no? Adi sa Matthew 4:21-22, this is the parallel passage, same story. So, going on from there, he saw two other boats, James the son of Zebedee, and John his brother, into the boat with Zebedee, their father, ada din na ninda, ama, mending their nets. And then sabi ni Jesus sa kanila, follow me. He called them, tinawag din sila. And immediately, they left the boat and their father and followed him. And their father. So, sa pagsunod gali sa Ginoo, pantulo ka, upod gali na dapat maaram kita mag-surrender sa naton pamilya kag mga loved ones or friends. No? Sino din willing i-surrender ang family and friends? Okay? So, remember, dili ini ko sabihin na bayaan mo na ang imo ginikanan, kundi hindi dapat maging hadlang ito sa pagsunod kay Lord. Ayan. Luke 14:26, sabi nila, if anyone comes to me and does not hate his own father and mother and wife, kaupo din wife, kaupo din siguro din ang in-law. Ugangan. And children, and brothers, and sisters. Yes, and even his own life. He cannot be my disciples. Nakita niyo na sabi? If you cannot hate your family, but this is not literal na hate, but na kaurit. Kaya kung namin na siya, maurit kali kita na sa atong ginikanan. So, mag-a-against siya sa sabi ni Lord, honor your father and mother. So, dili siya literal. Nagets niya na pag-observer sa Bible na may tatamaan siya sa iba na aspeto kasi ang pinaka-context, ang buong Bible na mismo. Sabi ni Lord, honor or love your parents. And yet, hate na naman. Hay, nang tama sa ni. So, siyempre, tama pa rin yung honor your father and mother.
So, nanugali ni na hate. Dili na siya sabihin, maurit ka gayot. It's just an expression sa panahon na ginasabi ninda na hindi maintindihan tayo na niyan sa iba na translation. Ano? But again, to come and surrender our lives to Him, it involves our families and friends or loved ones. So the word hate, dili na literal, kundi ang pasabot nila na mas labawan imo pagkamuot sa Diyos kaysa imo pamilya. And then another thing again is, hindi dapat maghadlang or maging hadlang ang imo ginikanan, mga manghod o pamilya sa imo pagsunod sa Ginoo. Yan ang ibig sabihin nun. Minsan nga niya, naghahadlang ang mga in-law. Kaya kan mga in-law minsan outlaw. Hindi naman. Pero pwede, nahadlangan ka sa ina kayo, nagasimba-simba kasi na dida. Ayaw na pagtudtod sina. Diba? Sige, kay bawiong kon akon anak sa imo. Diba? Minsan hadlok kong ka ng ganon. Pwede, pero dapat dili siya maging hadlang. Kita diyan, iba na translation, ipakita ko sa inyo sa 14:26 sa ERV. He said to them, if you come to me but will not leave your family, so hindi hate ang gamit dito, leave your family naman, pero literal na bayaan mo sila, pero yung pwede din minsan talaga sa pagsunod kay Lord na darawang ka ni Lord kundiin, ay talagang pwede mo, pares kan Pedro minsan, pudupod kan Kristo. There are times na babayaan na niya mga anak o ano kasi depende sa kan Lord. Pero sabi nila, leave your family, you cannot be my follower. Ada daan surrender, no? You must love me, sabi ni Jesus. You must love me, sabi ni Jesus. More than your father, more than your mother, more than your wife. Abay, minsan, may mga husband lugod natatakot sa wife, kaya di makasimba. Or ang mga wife na nahadlok man sa husband, kaya di na makasunod kay Lord. Dili na makapagbigay. Children, brothers and sisters, even more than your own life, dapat mas mahal mo daw si Lord kaysa sarili mo, kaysa mga anak mo, kaysa sa nano pa man ng mga tao na namuutan mo. So now, ang pagpapahalaga sa pamilya, hindi masama kag dapat lang. Loving your parents, tama din yon, pero mas labaw ang pagsunod sa Ginoo kag pagkamuot sa Ginoo. So, dili dapat maging hadlang ani mo parents. Sino dito sa iyo naka-experience na, sige, simba pa kay, paudungon tayo pag-eskwela. Ganon, ano? Ayaw pagparabasa siya na Bible, makabuang ina. Pero okay lang magbasa kasing comics. At ito na. Ay, nan makabuang lugod, ano? Kung isipon. No? So, may mga ganon. No? Pwede kang hadlangan. Some of you naka-experience na. Sige, pagsimba kay, wala ka ng sura pag uli mo. Sino din pag uli wala ng pagkaon? Kaya paano nagsimba ka? Ang iba, pag uli, sarado na ang balay. Ginasaraduhan. Kaya paano nag-atin ka dida? Ganon. Persecution po yon. Pero lilaban mo pa rin because you follow Jesus. Ngayon, ayaw ka urit sa inda. Mahal mo pa rin sila. Pero dili pwede na sinda magpugong sa imo pagsunod. Yan ang sabing naisurrender ako na. Ngayon, kung i-forsake kanila, masabi, habo na kami sa imo. Kay Christian ka na. Or born again ka na. No? Or di ka na nagainom. I have my friend no, na naurit sa iya kay dili na siya nagainom. Sa kay nag-happy-happy and family siya. Lahi naman yun na siya. Di mo naman makikangay dire sa mo, Oroy. So, kasi nga, hindi na siya nagatagay. Hindi na siya, no? So, pero mahal niya pa rin ang parents. Naiintindihan na lang niya. So, minsan, binabanatan ka, okay lang. Smile lang. Mahal pa rin natin sila. Pero, mas mahal natin si Lord, siyempre. Amen. No, minsan, pwede maghadlang ang mga anak sa pagsunod kay Lord. So, ay, pastor, paano kayo waragad sin bantay sa bata? Di darahon ng bata. Sa cell group, ay daraha. Karibok-ribok panusan anak ko, ay, iskat stipantan ba? Pero dili, joke lang po yun. Dili, babayila. Kay,
Ang bata minsan, gano'n naman talaga yung sindahan, no? Sige lang. At least naka-attend ka. Intindihon ta na lang yun ng mga bagay. Oh, kung may makabantay, di mas maayo. Pero kung wala, bring. Hindi dapat maging hadlang o sumpa ang mga bata sa pagsunod kay Lord. Don't reason out ba? Kasi ganito, kasi ang mga friends ko pa no, amin nagparaagda pa no sa akong kay birthday ko no sa friends ko. Uy, sino mas mahalaga? Ha? Ang friends mo o si Lord? Amin naisipan mo na agad. Kaya lang nagkataon na minsan pipili ka. May mga times na ganon. Pero alin ang mas mahalaga? So, diskartehan mo na lang. Kung birthday niya, di kumadto ka na atab pa. Diba? Dili mo pag irason na timing pan, amen, dili ka ton mo na atab pa. Alas 5 sa naga, magdara ka ng pandesal, syaro. Di ba, cake na may kandel, adiyo. Haranahan mo pa kayo, uy, grabe ka naman lucky friend. May nakahimo lang sina, wala, ikaw lang. Pagkagabi, irinom na sinda, wala ka na. Di na ito mamundo, indarahang ka na sin cake. So, you can do it sa iba na paagi para lang dili ninda masabi na ibahan ka na o nag-iba-iba ka na. Kaya lang, nakita ninda ang kaibahan. Dili ang kaibahan mo na. Dili, kaibahan. Ay, tala, iba nga sila. Pero, dili sinda pwede maghandlang sa imo pagsunod sa Panginoon. Amen. Okay ba yun? So, ngayon, family, friends, or loved ones. Sino din minsan nahadlangan ka sa pagsunod kay Lord dahil sa mga crush mo? Igwasin mga lalaki baga sina dahil sa crush. Ay, minsan nawara sa simbahan kay paano may crush dito sa iba na lugar. Nawara. Nabibisi o kunano. Tapos minsan ito sa relationship nyo. Check no, lalo na dili kung may mga katrato na baga o kunano. Pero kung dili nakabulig ba sa pag-grow sa imo, dili nakabulig ini sa pagsunod kay Lord, abay, something is wrong. Yes. Dapat na yang i-give up. Surrender muna. Bulag anay kita. Kay nano, bagan, di nalugod ako masaya sa pagsunod kay Lord dahil sa ninaatong relasyon, anay. Dungon tanay. Basi may met siya ni. Dapat makabantay ka mo sina. Bagang ginabutong kalugod, imbis na papawa, pagkat sa kaduluman. Bagang dili ni maan. Grabe na nga nin tudo paganda ko, tapos daron ako sa dulom. Baga naka-insulto. Dili ni tama. Yeah. Dapat nakabulig sa pagsunod kay Lord. Ang pagsunod kay Lord, ada sa kapawa. Sabi ni Lord, if you follow me, you will never walk in darkness. So, pero kung darahon ka sa kalukuhan na sanay, ay, dili na ni tama. Ito yung mga dapat isurrender mo talaga sa Panginoon. Give up mo muna yun. Wag si Lord ang i-give up. Papalitan ni Lord yan ng tamang lalaki o babae. Mas maaylugat. Amen? So, amin ang gusto sabihin sina, mas labaw ang kamuot sa Ginoo. Dili kay sa imo mga amigos kag amigas. Da kagatong ka sina malanit. Amigas. Luke 14:33. Ito na yung, kanina kasi ang gibasa ta, 26. So, unless sa istorya adi sa 33. Okay? In the same way, therefore, every one of you who does not say goodbye to all his possessions cannot be my disciples. Nakita niyo na? Every one of you who does not say goodbye. Dapat daw mag-say goodbye sa imong mga mahalagang bagay sa buhay mo. Mahalagang tao sa buhay mo. Possessions. Nanon igwa ka na mahalaga ngayon. Na ginahuyot-huyutan mo, na bagan, secured ka, ginatiwalaan mo, sige lang, basta adi ka lang, okay lang ako. Ba? No? Dapat daw maaram ka mag-say goodbye. Kay daka, kung di ka mag-say goodbye, parehas ka kan Judas. One of you Judas. Alam niyo ba na si Judas pa hindi nag-say goodbye sa possessions? Yes. Pero sumama siya kay Lord.
Parang nag-come and see, nag-come and follow, pero nag-surrender ba talaga siya kay Lord? Wala. Siya ang, di ba, naging treasurero sa grupo. Na nung nangyari sa iya sang kabilang, siguro napaisip na siya wala masin makaram kung kuhaan ko ini miski, jutay lang. So the Bible says, in John 12 verse 8, na nagpapangupit na siya. No? Kupitan. Nangungupit. No, yan. Ano nangyari kan Judas? Sada you Judas not say goodbye. Si Judas, wala nag-say goodbye. Ibig sabihin, dapat kasi isusurrender niya na iya, bagan sakit na manguwa or mangawat. Pangawat man ito na pagkuha dito, bisa na ano ito kajutay, pangawat ito. Dishonesty, greediness, selfishness, at ito na sumunod na tanan. Ano Judas? Diba? Kasi hindi siya nag-say goodbye na bagay. Na ano nangyari? Naging master niya ang kwarta. Why? Binenta ba naman si Jesus sa gimbaligya niya sin 30 pieces of silver? Sino ang master? Si Kristo ang kwarta. Kwarta. Sabi ni Lord, you cannot serve both God and money. Dili both God and Satan. Hindi ganon. Money. So, ang tawo talaga ng inclinasyon perme dahil sa namuod sa sadiri, pakatuga din sa kwarta. Ang pinakakalaban ni Lord is kwarta. Yun ang ginamit ni Jesus mismo eh. Ha? It happened to Judas, mga kapatid. You see? You can be like Judas na pwede ka mag-attend sa church, no? Na as if you are following, andun din siya. Pakaon sa mga tao, nag-serve din siya, may basket din siya. No? Pero sa puso niya, mahal niya pa rin ang kwarta kaysa kay Lord. Pwede kilina. No? Pwede ka maging ada sa church. Pwede ka pa maging soul group leader, but still, you love money more than God. So, wala siya nag-say goodbye. Amo mismo ang nagpatay sa iya. Nagbigti siya. Tama, sabi sa Bible, the love of money is the root of all evil. The love of money. So, he loves money more than Jesus. Kaya, mismo, nagbigti siya. Kasi the love of money is the root of all evil. Amo man lainan akon handal minsan. Why nano kay madalas ako tukdo talaga sa inyo you give, practice generosity. In fact, yun din talaga ang sabi ng Bible. And also our God is a generous God. Kasi po, sa akon dili issue dili ang paghatag, dili prioritan ang paghatag. No? This is between you and God, your conviction, your relationship with God. If you love God, tana naman pag nagmahal, nagbibigay naman kasi eh. Yes. But hindi lang yun. Pagka dili ka pa no nag-practice ang paghatag, mas gina-welcome mo ang spirits and greediness, selfishness. So you will start loving money more than God. And it happened to Judas. Kasama siya palagi ni Jesus. Minan delikado sa aton din na pag di ka nag-practice ng tithes, offerings, ganyan, mas nagiging mahal mo ang sarili mo kasi siyempre, pasiguro eh. Diba? Selfishness, greediness. Later on, pwede ka na mangawat. Makusog sa imong temptation maging sa trabaho, kanabang naninain ng mga palusot na, kunano, magko-compromise na. Oh, damo sina. Nainan, under the table. Ano ba nga ni? Over the table na. Ano ba? Including the table. Binaligyan na pati lamisa. Grabe na korupsyon. No? So, pero, you know, yan ang para bang kabako na adi ka mo, tapos soul harvest. Kaya mas ginapush nato na you practice, follow the example ba of our God. He is our model. He's a giver, a generous God. That's why He wants us na maging generous.
Ganito kasi yun mga kapatid. Kung nano ni mo ginhatag kan Lord, yun lang ang pwedeng ma-multiply ni Lord. That's a principle in the kingdom. Lahat na kinain mo o para sa iyo, waran mahimo si Lord dito. Waran may multiply. But tanan na ginhatag mo kan Lord, gin-surrender mo kan Lord, bulig sa mission, nano pa man, para sa ministry, para sa iyo cell group minsan, lahat yun na seed para sa ministry, para sa pagsunod kay Lord, God will multiply that. Basahin niyo ang Bible. Kahit itong bata ginhatag, gin-multiply ni Lord. Lahat yun. So, kaya gusto ko na ma-develop sa iyo ang paghatag. Kasi para may multiply si Lord, mas lalong mag-increase ani mo harvest, dili ka mauubusan. At the same time, ginasipa mo pa ang greediness, ginasipa mo ang selfishness. Kag dili kita madara sa temptation sa kwarta. Because kung mamuot sa kwarta, sigurado. No, sabi na, an evil ada, masulod na rin mismo. Yes. Kaya, mas matahom na adi kita sa pagiging generous. So, kaupo din na sa isurrender ta na, Lord, ang kwarta sa imo maninitanan, di man ni sa amon. Kaya kung ano sinabi ni Lord na, anak, magbulig ka, opo Lord. Anak, maghatag ka sa mission, opo Lord. Sa imo manini. Kaya maganda yung faithful kita rin. Pasiguro lang kita kay basi ko, maparehas kita kan Judas. Ayan. God knows who does not pay. You know? Who does not give their tithes and offering. So, mga Judas daw yon. So, in the same way, sa NIV sabi nila, those of you who do not give up everything you have. Everything you have. So, grabe kayo ng pagsunod kay Lord. Ano? Everything you have cannot be my disciples. So, mga kapatid, everything we have must be surrendered to Jesus. Kaya pag sumunod tayo kay Lord, everything that we have, sa'yo to, Panginoon. Ginintrust lang sa aton. Kaya dapat, initanan na igwa kita para ini sa pagsunod sa Ginoo. Para ini sa kingdom niya. Dili kay para sa aton lang. Dili. Kaya siya nag-provide sa aton pagkaon para makasunod kay Lord. Oh. Ganun dapat. Kaya niya gintagaan kita, may harvest kita, may sweldo kita para makasunod kay Lord, kag para makasupport sa ministry. Yan. Yun dapat. Dili kay amulugod ang naging hadlang sa pagsunod kay Lord. Baliktad yun. A good example in the Bible as we close is yung the rich young ruler. Naalala niyo yung story? Actually, hindi to storya lang ni Jesus. Totoo po ito, na naghalapit kan Jesus, ini na rich young ruler. Aba, sa akong pag picture out siya na rich young ruler, ano, para bang bata pa lang siya pero mayaman na. Grabe, nakasasakyan na siya. Lumabas sa Mercedes-Benz. Grabe, ang bukas, naka-BMW, mga ganyan. Ano? Ang bukas ang pirtahan, pataas. Galing ha. Lamborghini daw. Lumabas, bata pa, yaman na. Aram mo ba yan na mas damo ang mayaman ng mga kabataan? Oh, sa inda, pag, yung kita naninda yan mas damo ang naging milyonaryo yan na bata pa. 20, 25, pakadto sa 30, 35, kada lang marami sila. Kaysa sa mga gurang na nayumaman. Pwede na mga kabataan yan ganyan na nangyari. So, ini na rich young ruler, rich na young pa, ruler pa. Oh. Ha? Matindi ang posisyon, ruler. No? Mga teachers of the law, kay ruler baga. Ang ruler baga, naga-rule. Ayan. May say sila. May posisyon to, mataas. Tapos bata pa. Daka, bagang gwapo pagad, siguro bagan heartthrob God in isang panahon, bagan, yay, grabe. Kirita dayon, grabe. Lumapit kay Lord. So may possession siya, may position pa. Sabi niya, someone came to Jesus, ito na siya, itong rich young ruler. Teacher, what good deed must I do to have eternal life? So sabi ni Jesus, verse 17, why ask me about what is good? Jesus replied, there is only one who is good.
But to answer your question, if you want to receive eternal life, keep the commandments. Tama na ito sinabi ni Lord. Okay, which ones? Behind sidto kay damo baya. The man asked, and Jesus replied, you must not murder, you must not commit adultery, you must not steal, you must not testify falsely or magbuwa. You know all these things. Honor your father and mother, love your neighbor as yourself. Alam mo na yun na. And then sabi naman niya, I obeyed all these commandments. All, ha? Sabi ni Pastor Eugene, sabi daw ni Lord, sana all. Na-obey. So, para sa iya, na-obey na niya lahat. The young man replied, what else must I do? Baka hambog. Sabi ni Lord, okay, you lack one thing. Sa iba na passage na, parallel passages, you lack one thing. May kulang ka pa. Tinest siya ni Lord. Ito na, sabi, if you want to be perfect, kaya nagsunod naman daw siya sa layi. Can you imagine kung singano siya ka-obedient, ano? O, ipalagay natin, kung kita na napaka-obedient mo dito sa church, sa lahat ng mga sinabi, ministry and all, obedient ka. Pero isad na issue ni Lord, your heart. Isad na issue ngayon, yung motive mo, tsaka kung sino talaga ang mahal mo. Sabi nila, so go and sell all your possessions and give the money to the poor and you will have treasure in heaven. Ay, maganda yun kasi aniya treasure nila sa kalibutan. Pag namatay ka, wala ka nang madala. Pero pag himon mo ini, baligya mo, ibulig sa mga tao, ibulig mo sa ministry naton, then you will have treasure in heaven. Na-convert ani mo kayamanan. Ay, sa langit, igwa ka pa sin treasure. May nabuligan ka pa din eh. Oran lugi. Then come follow me. O, nanon iya sabat. Nanon iya response. But when the young man heard this, he went away sad. For he had many possessions. Sabi niya, pambira. Para pagalang ko ini, tapos yan, ihatag ko lang sa mga pobre. No way, Jose. Murumundo siya. Naghali. Di niya kinaya. It was a test. Actually sa iya, kung sino manggadan ada sa iya puso. Kita mo? Mas mahal talaga niyan, iya kayamanan. Possessions. Oh. Pag abot sa mga testings, di na makikita kung ano anada sa puso mo. Abot ang panahon. So, yan na, di ko aram kung nanuan, possession na igwa ka. Kung sabihin sila na possessions, inaban mahalaga sa imo na ginahawak-hawakan mo na minsan, pwedeng maging hadlang sa pag-serve mo kay Lord, sa pagsunod. Or pwede bang naging kompetensya ni Lord para bang mas, minsan pwedeng maging labawin na kaysa kay Lord ba? Igo ka ba sina? Na possessions na ginapasurrender ni Lord sa imo yan ha? Kay base an imo puso, ada padida na bilin. Tadili kagad sini kapadayon sa pagsunod sa Ginoo, kundi may na maisurrender. Minsan, naging importante sa imo, an imo ginikanan. Well, of course, importante sila. Pero sinong mas malaga, si Lord or parents mo? Oh, pwede na maging hadlang. Ani mo trabaho, negosyo, na minsan pwede maging hadlang na dili ka maka-serve kay Lord. Di ka maka-attend sa aton mga soul groups. Di ka maka-serve di sa church kay. Busy gayud. Ayan. No? Or, ani mo kwarta o sweldo, pwede na naada ani mo kamuot ba? Ani mo trust, ada dida, wara kay Lord, pwede yon. Or balay o kadutaan. Sino din na mundo ta? An iba sa kukula ko, no? Pastor, sa kukula agad ang duta ko. No? Pero minsan ang iba dahil may balay na, Pastor, namong balay dako-dako 10 million. Lord, di nagad ako kahali dide. Diba? So, di ka nakasunod kay Lord. Sabi ni Lord, tara, kadto kita, mag-mission kita dito, kadto kita dito sa iba naman na barangay. Kay yan akong balay. Diba? Ayan. Pwede na maging labaw pa kung ano man. No, nano ni mo mga namuutan dida na nakahadlang sa imo. Yan. Possessions po yun. Sometimes, inanamo na lang din nabili na igwa sa ako, na igwa ako.
Na ginahuyot-huyutan mo ba? Pares kan Maria, an usad na possessions na meron siya, yung kanyang mahal-mahal na pahumot para sa kanyang mahal na magiging asawa. Para sa future husband niya. Mahal yun na pahumot ni Maria. Pero sa naala si Jesus, binuak niya kan Jesus. Kasi mas mahalaga si Lord kaysa sa iya pahumot, kaysa sa iya future husband. Inulat niya baga kan Jesus. Sabi naman ni Judas, inigad si Judas talaga. Nabasa niyo ito? Diyan, sabi ni Judas, Tsuka, sayang lakis ito na pahumot ka mahal-mahal. Nganya kung gibaligyan na ito ng pahumot, ang kita, namudamo pa ganyan mabuligan na mga pobre. Kaya mangupit naman siya pag ihatag sa iya kay Treasurer. Pero, paano mo masabing sayang na si Jesus, He deserved more than that? More than pasinat na pahumot mo. Pero yun yung mahalaga na meron si Mary. And she was willing to break, surrender. Maaring minsan, pwede maging mas mahalaga sa imo, ang imo katrato kay dugay na, kaya lang sabi ni Lord, anak, di pa naman time, nag-aaral ka. Anak, hindi siya Christian, anak. Hindi kayo bagay, anak. Kag dili ako pwede magiging kumpare sa demonyo, anak. You know, hindi ka gustuhan ni Lord minsan. Kaya lang siya ang gusto mo. Napakahirap. Are you willing to break up? Sabi ni Lord, surrender. Aram mo ba, pagka surrender mo isang bagay, may i-open si Lord na mas matindi pa, mas maayo, mas maganda. Kaya lang, dili mo kasi ni may experience kasi ayaw mo tong bitawan. But this is faith. And this is about following God. Mas the best ang plano ni Lord sa iyo. So, dili ko aram kung nanon mga minsan na mahalaga sa imo. Sometimes ang tao, mahalaga sa kanya ang oras. Pero ang problema, may oras siya sa ibang bagay pero wala siyang oras kay Lord. Makita mo gyapon sino ang mas mahalaga sa kanya. Okay? Minsan mahalagaan imo posisyon. Ang imo kasikatan, ang imo degree, ang imo pagka-abogado, doktor, o kung ano pa man na sikat ka. Pwede din yun. Pero, surrender. Lord, ikawan masusunod. Dili ako. Ikawan madayaw, dili ako. Yan. Di ko alam kung anong ginapasurrender sa imo ni Lord. Maring nga, di ba, na-surrender mo na, pero baka meron ka pang natira. Pero sabi dito, left everything. Left everything. Whether bagay, kayamanan, kadutaan, no? Or kabakahan. Wala ka man kabakahan pero marami kang baka. Baka dili ako maasawa. Baka iban mo asawa niya. Baka mabayaan ako. Alam mo kan baka. Kabakahan, ano? Basi, kahandal and all. Baka dili ako katapos pag-eskwela. Ano pa mga baka mo? Surrender mo lahat yun. No? Ito na i-share ko na palagi. Pero ito kasi pagka naalala ko, talagang honest ako dito. I mean, it really happened to me one time in my devotion. Siguro mga year 2000 or 2001. Nag-work na ako sa church. Pero alam ni Lord na talagang in love ako kay Pastora Sherry ninyo eh. Nakasang panahon. Parang tinest ako ni Lord sa devotion ko. Na basta lang sinabi niya sa akin while praying na, anak, paano kung kunin ko yung mahal mo sa buhay? Paano kung kunin ko kaya si Sherry sa buhay mo? Bigla, para akong binuhusan na matugnaw laki na bagan. Pumasok sa isip ko na, hala, basi may nangyari na dili maayo sa iya, basi naligis siya, basi kung kunano. Yun ang pumasok agad. So while nagpe-pray ako, tapos nagtunan ako pagtangis na parang kung kukunin ko ba si mahal mo, magsiserve ka pa ba sa akin? Yun ang nangyari. Yun ang parang sinabi sa akin ni Lord.
Tapos tangis ako. Kasi naisip ko, paano kung kinuha siya ni Lord? O kaya, ano daw? Grabing tangis ko sa na prayer. Tangis ko. Pero sabi ko, Lord, bahala ka na. Let your will be done. Para bang, okay na Lord. Kung kunin mo man siya, wala na akong magawa. But I will serve you. Hasta nakaturog na lang ako sa tangis. At mga after 3 hours, kamata ako. So, tinext ko na yun. Sabi ko, buhay ka pa. Ay, salamat kay buhay pa. Pero yun yung parang sinasabi sa akin ni God. Paano kung dili ka mo magkatuluyan? Paano kung kunin ko siya sa'yo? Ngayon, kaya mo ba tanggap? Minsan naisip ko, daka may iba na siya sa Cebu. Ako, di ako sumasbate. Lugi ako sini. Pero sabi ko, Lord, bahala ka na. Let your will be done. Pero praise God, nagkatuluyan pa rin kami. Kaya minsan may mga bagay na i-test ka ni Lord to surrender. Sino ba talaga ang mas mahal mo? Yan. So, di ko alam kung ano mga ginapasurrender sa imo ni Lord yan, ha? Let's all bow our heads and let's pray and then kausapin mo si God. Alam ko, kinakausap ka ni Lord na, anak, may isa ka pang bagay, you lack one thing na dapat mo sunodon or isurrender. Alam nyo, ganun po ang Soul Harvest. Isa kang Nazirite. Yung buhay mo na i-offer mo na dapat sa Panginoon. Gagamitin ka ng Panginoon powerfully, amazingly. Lord Jesus, you are my Lord, and from now on, I will obey you. It is so important to see ourselves as God sees you.